Meron daw nakitang leak sa rear shock absorber ko. Eh wala pang 2 taon yung sasakyan ko. Aray ko! Gastos na naman! What's up mga kalibor at sa mga kapwa ko kawigo? Welcome back to my channel. And for today's video, I am going to share to you yung recent experience ko sa aking sasakyan na Toyota Wigo 2024. Just a little background, we purchased the car back in November 2024 to help us in our daily living kasi nga sobrang traffic, madalas yung pag-ulan-ulan. Ito na yung mga bagong version ng Wigo simula noong 2024. Smooth yung driving, maganda yung takbo, at sobrang tipid sa gasolina. Kaya sobrang nagustuhan ko rin siya. Hanggang sa this past month, meron akong naririnig na ingay na hindi naman siya, sobrang liit lang, na minsan nawawala, minsan bumabalik. So, hindi ko siya masyadong pinansin, dinedma ko lang. Everyday, dinadrive ko yung car ko about 5 to 10 minutes nang walang kahit anong music o kahit anong ingay para mas naririnig ko yung sasakyan ko at mas nakakabisado ko yung And as an owner and as a driver, I think this is a must na ginagawa natin every morning para mas nakakabisado natin yung tunog ng sasakyan natin. Kung meron bang problema, meron bang nagbago, or meron bang kailangan dalhin sa Toyota para ipacheck or dalhin sa kasa. This past month, mas naging disturbing na yung sound niya. Mas dumadalas yung ingay, lalo na kapag dumadaan kami ng humps o kapag nalulubak kami. So sabi ko, this is not normal anymore. So ginawa ko, pinacheck ko siya agad sa Toyota Pasig. So dinala ko siya sa Toyota Pasig, nagpaset ako ng appointment, and I talked to service advisor. Siyempre, since first time ko, hindi ko alam na meron palang authority form something na kailangan mo din fill upan or pirmahan. Kasi para pag binuksan nila yung sasakyan at pinakita silang damage or anything, pwede nila agad ayusin. No? Kasi ang akala ko nung una, ipapacheck ko lang, tapos malalaman ko, okay, kung magkano, delay na lang if ever, kung mahal. So, hindi pala ganun. So, syempre, mas kinabahan ako nung nagsalita ng service advisor tungkol sa fees o bayad. So, sabi niya, aabutin ng 4,000 plus kung sakali man na merong makitang damage o kailangang ayusin. 700 plus naman kung minor lang, adjustment, hindi naman ganun kalaki yung damage. So, syempre, dasal-dasal ako after ko pinirmahan yung form no, na wala sana akong bayarang malaki. At least 700, okay na ako doon. No, pero 4,000 still, it's so much. Pero para sa kapayapaan ng ating isip habang nag-drive, so pinasok ko na siya. So nakapila na yung unit natin, Monday morning. Pinasok ko na siya. So by the way, sa ganitong case pala, hindi ito nakukuha sa simpleng oras lang. Dahil nga may mga nakapila din and kailangan itong silipin talaga, buksan. Kaabot ito ng 3 to 5 days, sabi ng service advisor ko. So Monday ko siya pinasok and at around Wednesday, nag-text na yung service advisor ko na meron nga daw siyang nakitang leak sa rear shock absorber ko, which is kailangan ng palitan. Sabi niya, na-order niya na yung part for replacement and may message na lang niya kung ano pa yung next update. Thursday afternoon, nag-text na siya na for-release na yung sasakyan ko. Pwede ko na makuha in short. Fortunately, meron lang akong mga errands. Hindi ko siya napuntahan. Hindi ko siya napuntahan. Friday morning, I was so excited. Ready na ako kunin ulit yung sasakyan ko. Kasi 5 days ako nagko-commute eh. Sakit doon. May dala na rin ako extra pera kasi I was thinking baka mas malaki yung bayaran ko. Kinausap ko na yung service advisor ko. Sabi niya, "Sir, wala kang babayaran. Kahit piso." So, nagulat ako and I praise God about it kasi it's an answered prayer. Sabi ko, bakit wala akong babayaran? As in, wala. Even 4,700, wala. Kasi daw na ipasok nito, napa-approve niya, under warranty yung part. So, wala akong babayaran, kahit piso.
So, syempre, pasalamat ako at nagbigay tayo ng tip. Tinanong ko rin siya kung bakit wala pang 2 years ay nasira na o nagkaroon na ng leak yung rear shock absorber ko. So sabi niya, it is because of the road condition in the Philippines. Kasi nga, totoo naman, and I agree, lubak-lubak ang kalsada natin sa Pilipinas. And worse, may mga malalalim pang bangin na hindi mo nakikita. And I think nag-contribute din dito yung last 3 months, 4 months ago, na umuwi ako ng Bicol. Sobrang lubak. Sobrang, normally, gabi ako bumabiyahe madaling araw. So, ayun. So, pagkakuha mo ng sasakyan, syempre, test drive tayo, no? Para sigurado, onting tapak sa gasolina, para mas mabilis, maramdaman yung vibration o kung maingay. Dinaan ko sa hams, sa mga lubak. So far, napakaganda na ulit ng tunog niya. Very smooth, parang bago ulit. Kaya sobrang thankful ako kay Sir Jojo ng Toyota Pasig. Salamat ng marami. Kaya ayun mga kalibor and mga kapwa ko kawigo, kung meron na kayong naririnig sa sasakyan nyo, no, huwag kayong matakot na dalhin sa kasa o sa Toyota Service Center para ipacheck. Kasi napakahalaga ng safety sa kalsada. And I would say, I would end by saying this, our car is our second home. Therefore, safety and peace of mind is non-negotiable. Hindi po yan negotiable. Yan ang priority natin, lalo't sinasakay natin ang ating buong pamilya. Thank you, kapwa ko, thank you, Kalibor and mga kawigo, for staying in this video. I hope nakatulong ako sa inyo. If I did, please, baka naman pwede kayong mag-subscribe, like, comment, share this video. If you have a question, please address it on the comment section. And I will do another, at least 3 or 4 vlogs about the Toyota Wigo pa before I go on my other materials. Next is yung regarding sa problem ko sa insurance. Sa karoon problem sa insurance and everything. So, stay connected para mapanood nyo yung next video. Again, this is Cons TV saying, when in doubt, don't. God bless you.